Matagal nang hindi bumabalik si Althea sa probinsya. Ilang taon na ring hindi binanggit sa kanya ang tungkol sa matandang Lolo Ilyas. Isang lalaking minsang bahagi ng kanyang kabataan, pero bigla na lamang nawala at piniling manirahan mag-isa sa kabundukan. Ayon sa mga matatanda, iniwan nito ang syudad matapos ang isang insidenteng hindi na muling pinag-usapan ng kanilang pamilya. Hindi man niya lubos na uunawaan ang dahilan ng lahat. Napilitan siyang bumiyahe pauwi nang ipag-utos ng kanyang ina na dalhan ng gamot ang matandang ermitanyo. May iniindang karamdaman daw ang lolo at walang ibang may lakas ng loob na umakyat kundi siya. Nangungulila din naman si Althea kaya sa kanya na lang pinaubaya. Lumalim na ang hapon nang marating niya ang masukal na daan. Sa gitna ng malawak na katahimikan, tanging ugong ng makina at pagaspas ng hangin sa mga dahon ang naririnig. Doon siya inabutan ng aberya. Biglang huminto ang sasakyan. Ayaw nitong umandar kahit ilang ulit niyang pinipilit. Walang signal, walang dumadaang sasakyan, walang ibang tao. Wala siyang pagpipilian, napilitan siyang maglakad. Bitbit ang maliit na backpack, nilusong niya ang maputik na daan paakyat sa bundok. Habang tumatagal lalong umiigting ang bigat sa hangin, parang may bumubulong sa paligid, parang may mata na nakamasida mula sa pagitan ng mga puno. Naging sobrang nakakatakot ang buong paligid sa kanya, parang naging iba. Mabagal ang usad ng oras, bawat hakbang ay may kasamang kaba na hindi niya mapaliwanag. Hindi lang pagod ang naramdaman niya, may halong pagkasuklama, may halong pangangambang parang matagal nang nakatago sa likod ng kanyang alaala. Nang marating niya ang tuktok, bumungad ang lumang bahay. Nakalublob ito sa gitna ng kakahuyan. Gawa sa kahoy na halatang pinaglumaan na ng panahon. Ang mga bintana ay takip ng kurtinang kulay abo. At ang pintuan ay bahagyang nakauwang. Tila nag-aanyayang pumasok o naghihintay ng matagal ng bisita. Sa harap ng bahay tumigil muna si Althea. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang mga halamang ligaw sa gilid ng bakod, ang tuyong bubong na tila ilang beses nang tinangay ng hangin, at ang madilim na pasilyo sa ilalim ng bahay na bukas at walang harang. Bumigat ang dibdib niya. Hindi siya kaagad pumasok. Sa halip, lumingon siya sa paligid. Umaasang may maririnig, isang sinyalis man lang ng presensya. Maaring hindi na siya kilala ng matanda. Marahil hindi na rin siya inaasahan. 15 taon na rin ang lumipas. At ang batang minsang tumakbo sa bakuran na ito ay isa ng ganap na estranghero sa paningin ng kanyang lolo. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang lolo. Paunti-unti, mahina sa simula, pero paulit-ulit. Sa bawat ulit tila lumalalim ang katahimikan. Walang sumasagot, walang kaluskos. Wala man lang yabaga o anino sa likod ng kurtinang marumi sa alikabok. Mas lalong naging mapanindig balahibo ang katahimikan. Nagdalawang isip siya kung itutuloy pa ba ang akyat sa hagdan. Ang mga kahoy na baitang ay marupok na ang itsura. Ang pinto'y bahagyang bukas, pero hindi niya alam kung bukas iyon sa pagtanggap o sa panganib. Naramdaman niyang muling sumagi sa isip niya ang dahilan ng kanyang pagpunta. Hindi lang ito tungkol sa gamot, para ding maramdaman ng matanda na may nakaalala pa sa kanya. Mas lumapit pa si Althea sa harapan ng bahay. 1, 2, 3 hakbang hanggang maramdaman niya ang panginginig ng mga tuhod niya sa bawat dampi ng hangin sa balat. Habang papalapit siya, mas lumilinaw ang itsura ng kabuuan. Ang nabubulok na kahoy ng pinto, ang poste-posting lumot sa mga haligi, at ang punit na kurtinang minsang puti, ngayoy kulay abo na, sa dumi at alikabok. Nilingon niya ang paligid. Walang tao,
Walang ingay. Parang walang kahit anong buhay sa buong paligid. Wala rin kahit anong sinyales na may gumagalaw sa loob. Doon niya napagtanto, tila wala ngang tao. Unti-unting bumabalot sa dibdib niya ang pag-aalinlangan. Posibleng wala na nga ang matanda. Posibleng iniwan na rin ng lolo ang lumang bahay na ito. Tulad ng pag-iwan nito noon sa mundo nilang lahat. Sa tagal ng panahong lumipas, hindi malayang lumipat na ito ng tirahan o kaya'y tuluyan ng nilamon ng kalungkutan at panahon. Pero may bahagi din sa isip ni Althea na nagtatanong kung umalis man ang matanda, bakit may mga tanda pa ng buhay sa paligid? Ang gate ay bahagyang nakasara, ang damuhan ay hindi gaanong tumaas. Parang may dumaraan pa rin paminsan-minsan. At ang pinto, nakabukas ng bahagya, sapat lang para pagdudahan kung sadyang iniwang bukas o may pumasok. Akmang tatalikod na sana si Althea. Ilang hakbang pa lang mula sa hagdan nang biglang napahinto ang kanyang katawan. May tunog, isang mahinang ungol. Hindi sigaw, hindi iyak, kundi ungol na parang nagmumula sa isang taong walang lakas. Isang tunog na puno ng sakit o paghihingi ng tulong. Napakapit siya sa strap ng bag niyang nakasukbit sa balikat. Napatingin muli siya sa bahay. Galing iyon sa loob. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya gumalaw. Parang nagyelo ang paligid. Tinitigan niya ang pintong bahagyang nakabukas. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang takot ang nangibabaw sa kanya. May halo na itong pag-aalala o marahil awa, baka naroon pa nga si lolo. Baka may nangyari, baka kailangan siya. Hindi na siya nag-alangan pa. Umakyat siya sa hagdan. Dahan-dahang maiangat ang bawat tapak sa mga lumang baitang na umuugong sa bigat. Habang papalapit, lalo niyang naaninag ang loob ng bahay. Madilim, sobrang tahimik pero naroon pa rin ang tunog. Mahina, paulit-ulit tila pinipigil. Pag-abot niya sa pintuan, marahan niya itong tinulak. Umungulang bisagra, tila bumati sa kanyang pagbabalik. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy na matagal nang hindi naaamoy. Alikabok, lumang kahoy at kaunting amoy ng panis o agnas. Isang uri ng amoy na nagpapahiwatig na hindi na bago ang presensyang naroroon. Sa loob ng bahay walang gumagalaw. Mga lumang kasangkapan, mga upuang yari sa kawayan, at mga litrato sa dingding na nabura na ang mga mukha sa katagalan. Isang bahay na nabubuhay sa alaala, hindi sa kasalukuyan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang ungol, mas malinaw, mas malapit. At doon nagsimulang maramdaman ni Althea na hindi siya nag-iisa. Sumunod si Althea sa ungol na tila naglalakad sa hangin. Daang-daang tanong ang gumugulo sa isipan niya, pero mas nangibabaw ang tawag ng kutob. Isang gabay na hindi niya mapaliwanag kung saan galing o saan patutungo. Makitid ang pasilyo, siksikan ang hangin. Ang bawat hakbang ay tila nagiging mas mabigat. Parang may humihila sa kanya paatras. Ngunit ang ungol ay paulit-ulit at mas lumalakas habang papalapit siya sa pintuang sarado sa dulo. Nakatirik ang mga balikat ng pintuang kahoy. Luma, may bakas ng pagkakalmot sa ibabang bahagi. Parang may pilit na gustong lumabas mula roon. Sa kabila ng pintuan naroon ang pinagmumulan ng ungol. Parang nagmamakaawa. Walang kuryente. Tanging liwanag mula sa siwang ng bintana ang nagsisilbing gabay habang marahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob may kama sa isang sulok, isang lumang cabinet at sa gitna isang lalaking hindi niya kilala. Duguan ang katawan nito, putikan ang damit, namumutla ang muka at namamaga ang mga mata. Ang mga braso at paa ay mahigpit na nakagapos
sa poste ng kama gamit ang mga lumang piraso ng lubida. Nanginginig ito, umiiyak, nangungusap ang mga mata. Nagsusumamo pero walang lakas na magsalita. Napako si Althea sa kinatatayuan. Hindi siya nakaamba ng kahit na anong kilos. Ang utak niya ay nagsusumigaw ng tanong. Sino ito? Nasaan ang lolo niya? Anong nangyari sa bahay na ito? Gusto niyang tumakbo pero nananatili siyang nakatingin. Parang itinulak siya ng tadhana sa isang eksenang hindi siya handang pasukin. At sa katahimikan ng kwarto, tanging ang paghikbi ng nakagapos ang gumuguhit sa pandinig niya. Nanatiling nakatayo si Althea sa may bungad ng kwarto habang ang lalaki sa kanyang harapan ay patuloy na humihikbi. Nilulukob ng takot at sakit. Bahagya niyang inabot ang kamay, tila sinusubukang makalapit. Pero agad din niyang binawi. Natigilan siya dahil hindi niya alam kung sino ang lalaking ito o kung anong kasalanan nito. Sa isip niya baka ito ang dahilan kung bakit biglang nawala ang lolo niya. Baka may nangyaring masama. Baka ang lalaking ito ang gumawa. Kaya siya nakagapos, kaya duguan. Gusto niyang magsalita, magtanong, subukang kausapin kahit papaano. Baka may mapaliwanag ang lalaki. Baka may masabi, may masambit. Ngunit sa tuwing siya'y magtatanong, puro ungol lang ang sinusukli. Walang salita. Di naman siya sinasagot. Lumapit siya ng bahagya nang biglang ngumanga ang lalaki. Hindi normal sa pagnganga, parang gustong ipakita. At doon niya nakita na wala pala itong dila. Isang hungkag at dugo ang loob ng bibig ang bumungad sa kanya. Hilaw sariwa parang bagong pinutol. Napatras si Althea, halos mabangga ang pader sa likod. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang kirot na nakita niya sa mukha ng lalaki ngayon ay may kasamang bigat ng katotohanan. Mas masahol pa sa inakala niya. Pero bakit? Sino ang gumawa? At nasaan ang kanyang lolo? Nanginginig na ang mga kamay ni Althea. Gusto niyang tumakbo papalabas. Gusto niyang isumbong sa mga tao sa labas. Pero ang paa niya parang idinikit sa sahiga. Sa sobrang pagkabigla, napaatras siya papalayo sa kama. Nanginig ang katawan. Nanlalambot ang tuhod. Wala siyang ibang alam gawin kundi umatras papunta sa pintuan. Hawak ang dibdib na mabilis ang tibok. Hawak ang hiningang tila gusto nang bumigay. Tatakbo na sana siya palabas. Pero bago pa man siya makagalaw ng tuluyan, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Kasunod nito, isang tunog. Yabag, mabigat, mabagal at tuloy-tuloy. Napatigil siya. Ang tunog ng mga yabag ay nagmumula sa labas ng kwarto. Paunti-unti itong lumapit. Mula sa pasilyo, papunta sa mismong pintuan kung saan siya nakatayo. Parang ang buong paligid ay natutunaw sa pagitan ng bawat hakbang ng kung sinong papalapit. Napatras siya muli. Nasa pagitan siya ng lalaki sa kama at ng pintuan na unti-unting binubuksan mula sa labas. At pagkabukas ng pintuan, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na anyo. Matanda, payat, may balbas at lukot ang muka. Tila mas tumanda pa sa huling alaala niya. Nakasuot ng kupas na sando at may bakas ng pagod sa mata. Walang iba kundi si Lolo Elias. Napatigil din ang matanda. Nagkagulatan sila. Parang hindi rin ito inaasahan ang presensya ni Althea sa mismong silid kung saan naroon ang nakagapos na lalaki. Parang hindi lang sorpresa ang bumalot sa mukha nito, kundi takot o pagkabunyaga. Hindi pa man tuluyang nakakabawi si Althea sa gulat, bigla nang nagsalita si Lolo Elias. Mabilis itong lumapit at kaagad na nagpaliwanag. Ang sabi niya, ang lalaking nakagapos ay isang magnanakaw. Ayon kay lolo niya,
ilang araw na itong nasa bahay. Pumasok daw ito ng sapilitan at nagtangkang saktan siya, kaya para maprotektahan ang sarili, nagawa niya itong igapos. Wala raw signal at malayo ang presinto ng pulis. Natakot din siyang baka may kasabwat pa ito sa labas. Kaya pinili niyang manatili sa bahay at bantayan ang lalaki. Habang nagsasalita ang matanda, kalmado ito. Hindi nanginginig ang boses. Dire-diretso, para bang totoo lahat ng mga sinasabi niya. Tahimik lang si Althea habang nakikinig. Unti-unting parang nababawasan ang kaba niya. Kahit gulo pa rin ang isip, ang mga salita ng lolo niya ay tila may bigat. Pamilyar, parang bumabalik sa kanya sa panahon kung saan pakiramdam niya ay ligtas siya kapag kasama ang matanda. Napaniwala siya, pero nang muling mapatingin sa lalaking nakagapos na naroon pa rin ang pag-iyak nito. Hindi siya nagwawala, hindi rin galit. Tahimik lang itong umiiyak at parang may gusto pang sabihin kahit wala na itong dila. Masakit tignan, nakakaawa, pero hindi na alam ni Althea kung ano pa ang dapat paniwalaan. Kaya tumango na lang siya at hindi na nagsalita. Tumalikod siya at sa likod ng kanyang pagtalikod, nananatiling nakahiga ang lalaki. Nakapikit at tuloy-tuloy ang pagluha. Para bang nawalan na siya ng pag-asang may tutulong sa kanya. Matapos ang paliwanag ni Lolo Elias, dinala niya si Althea sa lamesa. May naghanda ng tinapay at mainit na kape. Tahimik silang nagsalo habang unti-unting humuhupa ang kaba sa dibdib ni Althea. Habang kumakain, nagsimulang magkwento si Althea. Ipinagtapat niya na nasiraan ang kanyang sasakyan sa pag-akyat ng bundok. Wala siyang signal at gabi na kaya napilitan siyang maglakad. Dahil doon, nahirapan na siyang bumaba sa gabi. Ngunit hindi naman iyon naging problema kay Lolo. Sabi ng matanda, pwede siyang magpalipas ng gabi sa bahay. Wala nga lang kuryente pero may lampara naman. Malamig sa bundok pero sanay na ang matanda sa ganitong buhay. Habang pinagmamasdan ni Althea ang matanda, napansin niya ang tuwa sa mga mata nito. Para bang matagal na itong walang nakakausap. Matagal na walang bisita. Masaya ito na may kasama, lalo na't apo pa niya ang dumating. Nagpatuloy ang kwentuhan. Panay ang tanong ni Lolo tungkol sa buhay ni Althea sa bayan, habang si Althea naman ay nakikinig lang at tumatango. Sa gitna ng katahimikan ng bundok, sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, parang bumalik si Althea sa pagkabata. Noong wala pa siyang ibang iniisip, kundi ang magbakasyon sa bahay ng kanyang lolo tuwing bakasyon. Tuwing sa likod ng mga ngiti at mainit na kape, nananatiling tahimik ang isang kwarto sa loob ng bahay. At sa bawat lagok niya ng kape, tila may tanong na ayaw mawala sa isip niya. Talaga bang magnanakaw lang ang lalaking yun? O may mas malalim pang dahilan kung bakit ito ginapos? Matapos ang tahimik nilang hapunan, inalalayan ni Lolo Elias si Althea papunta sa isang maliit na silid sa dulong bahagi ng bahay. Hindi ito gaanong malinis, makapal ang alikabok sa bintana at may mga lumang gamit sa isang sulok na tila matagal nang hindi nagagalaw. Pero sapat na ito para sa pansamantalang tulugan. Bago siya iwan ng matanda, may sinabi ang lolo niya. Isa lang ang bilin nito. Huwag lalabas ng silid anuman ang marinig sa gabi. Delikado daw sa bundok, lalo na kapag madilim. Tumango lang si Althea at hindi siya nagtanong. Hindi na rin siya nagtaka, marahil dahil sa pagod o baka dahil ayaw na rin niyang guluhin pa ang isip sa mga nangyari. Nahiga siya sa matigas na kama. Mababa ang kutsyon at may luma at amoy kahoy na unan. Hindi niya gusto ang amoy ng silida. Amoy lumang kahoy, amoy sarado, amoy luma. Pero wala na siyang pagpipilian. Tiniis na lang niya ang lahat ng yun. Habang nakapikit na siya,
Pilit niyang inaalala ang mga sinabi ng lolo niya. Parang may kakaibang bigat ang boses nito kanina. Parang may hindi sinasabi. Tahimik ang paligid, walang ihip ng hangin. Walang kahit anong ingay mula sa labas. Tanging langit-ngit ng kama at huni ng kuliglig ang kanyang naririnig. Pero sa kabila ng katahimikan, ang utak niya ay gising pa. Gising sa tanong, gising sa duda, at gising sa takot na baka ang gabi ay hindi matapos ng payapa. Medyo malalim na ang gabi noon. Tahimik ang buong paligid pero gising na gising pa rin si Althea. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o sa matigas na kama o sa mga tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Sa una inakala niyang tuloy-tuloy na ang katahimikan. Pero nang siya ay bumalikwas at pumihit ng higa, may narinig siyang mahina pero malinaw na boses. Boses ng kanyang lolo. Hindi siya sigurado kung saan galing, pero pamilyar ang tono. Galit ito, parang pinapagalitan ng matanda ang isang tao. Mababa ang boses, madiin ang bawat salita. Kahit hindi niya maintindihan ang eksaktong sinasabi, ramdam niya ang tensyon sa boses ni lolo. At naisip niya agad ang lalaking nakagapos. Napaupo siya sa kama, pinakiramdaman ng paligid. Nagsimula na ring tumibok ng mas mabilis ang kanyang puso. Gusto niyang sumilip, gusto niyang makinig ng mas maigi. Pero biglang naalala niya ang babala ng matanda bago siya matulog. Ano mang marinig, huwag lalabas. Kaya nananatili siyang nakaupo. Ang tunog ng pagtatalo mula sa kabilang bahagi ng bahay ay patuloy lang. Paminsan-minsan may naririnig siyang pag-ungol. Mahina, parang nasasaktan. Parang nagmamakaawa, pero hindi siya makagalaw. Parang may humahawak sa kanyang balikat. At sa pagtagal, unti-unting nanahimik muli ang bahay. Pero mas nakakatakot ang katahimikan ngayong ito. Dahil alam niyang bago ito dumating, may nangyari. May nasaksihan ang gabi na hindi niya nakita, pero narinig ng buo. Hindi na nakatulog si Althea kahit anong pikit niya. Nananatiling gising ang diwat katawan niya. Hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil sa pakiramdam niya hindi siya ligtas sa loob ng bahay. Kahit tahimik ang paligid, parang may mabigat na presensyang nakapaligid sa kanya. Parang may matang nakabantay. Parang may lihim na hindi dapat niyang malaman. Akala niya natapos na ang gabing maingay. Akala niya sapat na ang naririnig niyang pagtatalo sa pagitan ni Lolo Ilyas at ng lalaking nakagapos. Pero hindi pa pala. Maya-maya nakarinig na naman siya ng tunog. Ibang klase na ito. Mabigat, mabagal at paulit-ulit. Parang may kinakaladkad. Hindi lang basta bagay, parang katawan. Parang isang taong walang buhay umalay. Gumapang ang tunog sa buong bahay, papalapit sa dulong bahagi sa likuran. Doon sa parting bahay na hindi pa niya napupuntahan. Doon sa lugar kanina na nilalapitan ni Lolo. Tumibok ang puso ni Althea ng sobrang lakas. Parang may bumubulwak sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Lalabas ba siya? Sisilip ba siya? O magpapatuloy lang na magkunwaring tulog? Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isip na baka may masama nang nangyari sa likod ng mga dingding na iyon. At ngayon hindi natakot ang nararamdaman niya, pati duda. Duda kung totoo nga bang magnanakaw ang lalaking nakagapos. At duda kung totoo bang siya ay ligtas. Habang kasama ang matandang minsan niyang inakalang tagapagligtas. Habang pilit na nilalabanan ni Althea ang kaba, nananatili siyang nakaupo sa kama. Hindi na siya nakahiga. Hindi na siya nagbabaka sakaling makatulog. Nasa paligid ang pakiramdam na may hindi tama, na may nangyayaring hindi niya makita, pero unti-unting lumalapit sa kanya. Nang medyo tumahimik na ulit, sinubukan niyang gumalaw. Tumayo siya at nagsimulang maglakad sa loob ng silida. Mabagal ang bawat hakbang, parang ayaw niyang gumawa ng kahit na anong ingay.
Napalingon siya sa may dingding sa kanan. May lumang aparador doon. Maliit lang gawa sa kahoy. May mga gasgas at lumang pintura. Sa gilid nito napansin niya ang isang siwang. Parang may parte ng likod ng aparador na natuklap. Lumapit siya at dahan-dahan niyang inusisa ang siwang at doon niya nakita ang isang sulat. Nakalipit, lumang-luma at may bahagyang mantsa ng dugo sa may sulok. Agad niya itong kinuha. Hindi niya alam kung para sa kanya iyon, pero para bang hinihintay lang na mabasa. Sa pag-unfold niya sa papela, nakita niya ang sulat. Sulat kamay na halos hindi na mabasa. Pilit niyang inintindi ang bawat letra. Hindi buong pangungusap ang laman. Putol-putol, parang minadali. At nang maintindihan niya ay ganito ang naintindihan niya. Hindi ako masama. Tulong. Hindi ko siya. Lahat ng ito hindi totoo. At sa dulo ng papel, isang pangalan ang bahagyang nabura sa dugo. Pero malinaw ang unang letra. Letrang A. Muling mabigat ang dibdib ni Althea at sa loob ng munting silid, hindi na takot ang dala niya. Kasama na ang tanong kung sino ang tunay na dapat niyang paniwalaan. Hawak pa rin ni Althea ang papela. Nanginginig ang daliri niya pero mas nangibabaw sa ngayon ang kaba sa dibdib niya kesa sa takot. May mali. Hindi niya kayang manatili sa loob ng silid na iyon habang patuloy na itinatago sa kanya ang isang bagay o isang tao. Tahimik siyang lumapit sa pinto. Pinihit niya ng dahan-dahan ang siradura. Iniiwasang gumawa ng ingay. Sa pagdungaw niya sa labas, madilim ang buong bahay. Tanging ilaw ng lampara sa kusina ang nagbibigay ng mahinang liwanag. Lumabas siya. Mabagal ang hakbang niya. Walang yabag, parang hinahabol ng sarili niyang hininga habang papalapit siya sa dulo ng pasilyo. Pagdaan niya sa may sala, napansin niyang bukas ang isang pinto sa bandang likuran. Hindi niya ito nakita kanina pero doon galing ang tunog ng kinakaladkad na narinig niya. Lumapit siya. Pagbukas ng pinto, bumungad ang makitid na hagdan pababa. Kahoy iyon luma, maugong ang bawat hakbang at malamig. Walang ilaw sa ibaba pero may mahinang sinag ng lampara. Parang may ilaw sa isang sulok ng silid sa ilalim ng bahay. Huminga siya ng malalim at nagsimulang bumaba. Sa bawat hakbang pababa ng hagdan, lalong bumibigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung anong matatagpuan niya sa dulo, pero alam niyang wala na siyang atrasan. Ito na ang simula ng pagtuklas sa kung sino ba talaga si Lolo Elias. At sa anong klase bahay siya humihingi ng tulong. Tahimik ang paligid habang bumababa si Althea sa hagdan. Hindi niya mapaliwanag ang lamig na kanyang nararamdaman. Hindi lang sa balat, kundi pati sa kalamnan. Parang may gustong humila sa kanya pabalik, pero pinipilit niyang umusad pa rin. Sa pagdating niya sa pinakailalim, bumungad sa kanya ang isang maliit na silid. May isang mesa sa gitna, luma at may mga kalmot sa bawat ibabaw. Sa tabi nito may upuang kahoy na may madilim na mantsa. Hindi niya sigurado kung putik o dugo. Sa dulong bahagi ng silid, may nakasinding lampara. Doon naagaw ang atensyon niya. May kurtinang kulay itim na nakatakip sa pader. Lumapit siya, mabagal, walang ingay. Hindi niya lang alam kung bakit pero parang may humihila sa kanya para silipin kung anong meron sa likod ng tela. Pagkalapit niya, inabot niya ang kurtina. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahang inililihis ito. At doon niya nakita ang isang bagay na hinding-hindi niya inaasahan. Isang altar, gawa sa mga pinagtagpi-tagping kahoy. Sa gitna may ilang pirasong buhok at kuko na nakatusok sa basang lupa. Nakapalibot dito ang mga larawang kupas, mga mukha ng taong hindi niya kilala. Lahat sila may hiwang pula sa noo. Sa pinakagitna may isang bagong larawan. Larawan niya.
At sa ilalim ng larawan may pangalan niya. Buo malinaw, nakasulat sa pulang tinta na parang dugo. Hindi na siya nakakilos. Nakatitig lang siya sa altar. Parang unti-unting nilalamon ng malamig na silid ang lakas na nasa kanyang katawan. At habang nananatili siya sa pagkakatayo, may narinig siyang langit-ngit sa may hagdan. Paakyat iyon. May paparating. Wala na siyang oras para magtago. Hindi na nagdalawang isip si Althea sa sandaling makita niya ang sarili niyang larawan sa may altar. Alam niyang hindi na siya ligtas sa loob ng bahay. Hindi na siya naghihintay pa. Hindi na siya nag-isip. Tumalikod siya at mabilis na kumaripas ng takbo paakyat ng hagdan. Wala na siyang pakialam kung marinig siya. Ang tanging nasa isip niya ay makalabas, makalayo at makatakas. Paglabas niya ng pinto sa ilalim ng bahay, tumuloy siya sa sala. Tapos ay sa labas. Bumungad sa kanya ang madilim na paligid ng bundok. Madaling araw na, maputla pa ang langit, pero sapat na ang liwanag para makita niya ang daan. Tumakbo siya kahit habol hininga, kahit nangihina ang tuhod, kahit madulas ang lupa. Habang naglalakad paakyat patagilid paikot sa mga parting naalala niya, pilit niyang pinipigil ang sariling umiyak, pero tumutulo pa rin ang luha niya at di niya mapigilan. Hindi niya alam kung nasaan si Lolo Elias, kung nakita ba siya, kung hinahabol ba siya, pero isa lang ang sigurado niya, hindi siya babalik kahit kailan. Habang papalayo siya, tila mas lumiliwanag ang paligid. Unti-unting lumitaw ang kulay sa langit. May pag-asa pa. Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang dala-dala niya na ang tanong na hindi na siguro masasagot. Bakit may altar? Bakit may pangalan niya? At sino talaga si Lolo Elias? Hindi na alam ni Althea kung papaano siya nakarating sa bayan. Parang biglang lumagpas ang oras. Parang wala siyang maalala sa pagitan ng pagtakbo niya at pag-apak ng paa sa harap ng bahay ng tiyahin niya. Basa ng pawis ang katawan niya. Puro putik ang suot at halos mawalan ng boses sa hiningal. Agad siyang inalagaan ng mga kamag-anak niya. Pinakain, pinatulog, pinatahan. Pero walang ni isa ang handang tanggapin ang kwento niya. Hanggang sa mismong araw na yon, kinukwento niya ang lahat. Mula sa pagkasira ng kanyang sasakyan sa unang pagkikita kay Lolo Elias, sa lalaking nakagapos sa altar at sa larawan niya. Tahimik lang ang lahat habang nakikinig. Walang nagsasalita, walang nagtanggi, pero wala ring tumawa o nagbiro. Dahil sa mga mata nila, alam nilang hindi iyon basta kwento lang. Wala nang bumalik sa bundok mula noon. Wala nang nagtanong kung nasaan si Lolo Elias at kung buhay pa ba siya. Sa loob ng pamilya nila parang binura na lang ang matanda sa mga usapan. Parang hindi na siya naging bahagi ng alaala. Parang mas ligtas sa kinalimutan na lang. Pero si Althea, hindi niya makakalimutan dahil tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naroon pa rin ang altar. Naroon pa rin ang larawan niya at naroon pa rin ang pakiramdam na baka hindi pa talaga tapos ang lahat.